Pamilyar na sa atin ang tanawing ito. Tanyag sa perpektong hugis apa, ito ang Bulkang Mayon. Matatagpuan ito sa Albay, sa rehiyon ng Bicol. Sa ginubatan, isang bayan sa Albay, matatanaw mo ang ganda ng bulkan. Pero bukod sa tanawin, marami pang kayang ihandog at ipagmalaki ang bayang ito. Itinatag ang bayan ng Ginubatan noong 1688. Binubuo ito ng 44 na barangay na hinati sa 4 na cluster. Karamihan sa mga residente rito ay nabubuhay sa pagtatanim. Ang iba naman nakadepende sa mga negosyong micro at small scale. Bagamat hindi industrialisado, itinuturing pa rin ito na isang first-class municipality na kumikita ng mahigit 100 milyon simula noong nakaraang taon. Madalas na dinadayo pa nga ng mga tagalabas ang Ginubatan dahil sa mga produkto nito. Pero pinakasikat sa mga produktong ito ang pili at longganisa. Well, siguro dahil yung produkto namin medyo yung quality higher in comparison sa ibang producer. Yung produkto namin kasi hindi siya giniling. Sliced ang meat na by cubes. Saka yung ginagamit namin na casing is yung dried small intestine ng baboy. Yun, pinapadry siya, yun ang nagiging casing. Tsaka maliliit siya, bite size lang ang ano niya. Tsaka yung mga ingredients niya, actually hindi indigenous lang. Dito rin sa Ginubatan makikita lahat ng materials niya, ingredients. Bukod sa mga produkto, hitik din sa kasaysayan ng Ginubatan. Ito ang puok kapanganakan ni General Simeon Arboleda Ola, ang huling Pilipinong general na sumuko sa mga Amerikano. Dahil dito, ang Ginubatan ang larawan ng kanyang katapangan nang pinilit niyang hindi isuko ang kanyang bayan sa mga mapaniil na dayuhan. Tunay ngang larawan ng kagitingan sa digmaan ng Ginubatan, hindi lamang dahil sa naging laban ni Ola, kundi dahil din sa literal nitong kahulugan. Hinango kasi ang pangalan ng Ginubatan sa salitang Bicol na gubat, na siyang nangangahulugang digmaan. Dahil dito, ang ibig sabihin ng Ginubatan ay battlefield o larangan ng digmaan. Tapos na ang pakikidigma ni Ola sa mga dayuhan. Pinilit man niyang ipanalo ang kanyang laban, sa huli ito ay nauwi rin sa pagsuko. Ngayon, ibang digmaan na ang kinakaharap ng Ginubatan. Kahirapan, kalikasan, ilan ito sa mga kalaban. Sa labang ito, maipapamalas kaya ng mga taga-Ginubatan ang katapangan at determinasyon na tulad ng kay Ola? Handa ba nilang baguhin ang kasaysayan at sa huli ay ipanalo ang laban? Matatandaan na isa sa mga pinakamatitinding sakunang tumama sa Ginubatan ang Bagyong Reming noong 2006. Hindi malilimutan ang mga bakas at ang masasakit na alaalang iniwan ng trahedyang ito sa mga residente. Bukod sa matinding pagbaha, nagdulot din ito ng mud flow at pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa bulkan. Nabaon ang mga barangay na nakapalibot sa bulkan. Naputol ang distribusyon ng kuryente, tubig at komunikasyon. Nasira ang mga daan. At higit sa lahat, maraming buhay ang kinuha. Ang Bagyong Reming ang isang patunay na ang Ginubatan ay palaging nasa panganib kapag may badya ng sakuna. Ayon nga kay Pagburugkos Chairman Fred Peñaflor, kritikal na rin kasi ang kalagayang pangkalikasan nito. Sa mga barangay sa paanan ng Mayon, mataba ang lupa, ngunit delikado naman dahil sa badya ng Mayon o lahar tuwing bagyo o malakas na ulan. May mga bahagi na hindi na angkop sa pagtatanim gaya na dahil sa badya ng pagbaha
gaya ng ilang bahagi ng Malipo, pagguho, ilang bahagi sa Bulolo, o kaya kalbuna, gaya ng ilang bahagi ng Baliti, Puod, Unggo, at Patpat. Yung top of the ridge, yan Jaja, yung ridge ng mountain range. Yan, pag ganun, hanggang tuktok ng Mayon, yan ang isang watershed. Ningi din kasi sa kaalaman ng maraming residente rito na ang Ginubatan ay sakop ng dalawang malaking watershed na mayroong epekto sa kanilang pamumuhay. Buong Ginubatan ay nahahati sa dalawang pinakamasyalang watershed. Una ang Kinali River Watershed sa bandang Hilagang Silangan o North East, at ang ikalawa ang Donsol River Watershed sa bandang Timog Kanluran o Southwest. Ibig sabihin, ang Ginubatan ang pinanggagalingan ng mga bukal o sa salitang Bicol, Burabot ng Kinali at Donsol Rivers. Kabilang na ang headwaters o mga malalaking bukal. Ang Kinali River ay nagtatapos sa Lake Bato at ang Donsol River naman sa Burias Pass. Yung watershed, ito yung divide ng geographic divide ng isang area kung saan pag umulan, sasahurin ng isang watershed ang lahat ng tubig at saka dadalhin niya dun sa isang ilog lang. So yung Kinali River, ang pinakadulo niyan yung Naga. So yun, yung Donsol naman, ang watershed, kung umulan sa Donsol watershed, ang tapon nun dun sa Donsol Bay. Yung pinakamataas sa tuktok ng bundok, di ba? Yun ang pinakalimit ng watershed, di ba? Yung Ginubatan, maraming bundok yun. Kung saan yung peak, yun ang delineation ng watershed. So pag umulan, kung saan yung pinakatuktok, kung saan bumasak yung tubig, aagos sa streams, di ba? Pag nasira yung watershed, unang-una, siyempre yun ang source ng tubig. Ang unang apektuhan dyan, agrikultura. Diba? Lalo ng irrigated rice environment, siyempre lahat naman ng tubig galing sa mga bundukan. Pag mawala na yung masira yung watershed, ibig sabihin, pinagtututol natin yung mga puno, pinakaingin, naiminahan sa taas, yung open pit mining, and siyempre walang maubos yung pinanggalingan ng tubig. Mula Ginubatan, ang Donsol River ay bumababa sa dagat ng Burias na kung saan matatagpuan ang mga butanding. Ang butanding ay taon-taong dumadayo sa Donsol dahil sa saganang pagkain. Ang pagkain ng mga butanding ay tinatawag sa Ingles na planktons at krills. Ang planktons ay mga maliliit na halaman o hayop at ang krills naman ay mga maliliit na malahipon. Ang tawag dito sa Bicol ay palaw. Sagana ang planktons at krill sa bunganga ng Donsol River. At ito ay taunang binubuhos ng ilog sa dagat. Kung unti-unting masisira ang Donsol River watershed, hihina ang kakayahan nitong maging pabrika ng pagkain ng mga butanding. Kung walang butanding, mamamatay ang ekoturismo ng Donsol. At kung patay na ang ekoturismo, mawawala ng alternatibong hanapbuhay ang mga taga-Donsol. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Godilano, ang pagbabago ng klima mayroon ding matinding epekto sa watershed na nasasakupan ng Ginubatan at sa aspetong agrikultural nito. Yung crop suitability na yan ay maapektuhan ng impact ng climate change. Yung impact noon is landslides, soil erosion, flooding. So pag makita mo, malaking areas ng suitable sa crop pero landslide prone. Diba? So meron sa malaking area sa suitable sa crop pero soil erosion. So pag makita mo yung ganong area, kunwari suitable sa crops, landslide prone,
dapat alam na ng local government ang pagmaraan kung paano makapag-adapt. Kasi for example, landslide na yung area mo, patuloy ka pa rin nagtatanim ng mais, which is annual crops, diba? Ang upland rice. So, wala akong patutunguhan na kung di mga landslide. Dapat baguhin mo na yung land use. So, kung landslide prone ka, dapat mga permanent trees na or fruit crops ang itatanim. Dagdag din kasi sa hindi maiwasang pagsalakay at pagpinsala ng mga sakuna ang kawalan ng disiplina ng mga residente rito. Mismong tamang pagtatapon ng basura, tila hindi nila magawa. Nagiging sanhi rin tuloy ito ng tuluyang paglala ng kalagayang pangkalikasan ng ginubatan. At dito, mapapansin mo rin na parang unti-unti nang inuubos ang mga kagubatan. Ang Ginubatan kasi nagiging market ng kasi nandito sa 3rd District ang pinakamalaking timberland ng buong Albay. Most of the property dito land is A&D land o privately land doon. So, ang mas malaking nagiging source ng irrigating nandun din sa private land. So, nire-regulate lang ng government para siyempre sa kanila rin yun for protection. Ang common practice na ngayon doon, sa June, i-enroll na nga pala yung bunso ko. Puputol lang ng 3 palkata, enroll na yung anak ko. Kasi magkano isang palkata? Aabot ng mga 3-4 na libo, depende sa size. So nagiging kwan siya, salbabida. Yung puno, nagiging salbabida. Kasi hindi mo yun inaalagaan. Nandun lang siya, basta paglingon mo, lumalaki na. So you can still work. Pwedeng tricycle driver ka, pwedeng nagtatrabaho ka sa opisina, pero pag kinulang ka, may salbabida ka. Bukod sa kritikal na kalagayang pangkalikasan, makikita rin ang matinding kondisyon ng kahirapan na dinaranas ng mga residente rito. May mga residente na dahil sa kahirapan, napipilitang magputol ng kahoy at gawing uling. Ang resulta nito ay nakakatulong sila sa pagsira ng kalikasan. May mga batang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Bukod pa dito, sinasabi din sa pag-aaral ng pagburugkos na isang malaking suliranin din sa ginubatan ang kakulangan ng lokal na pamamahala. Walang komprehensibong programa para sa kaunlaran sa kanayunan, hindi bukas ang lokal na pamahalaan at walang tunay na partisipasyon ng mga mamamayan sa pamamahala. Maraming ahensya at organisasyon ang patuloy na lumalaban para sa kalagayang pangkalikasan ng ginubatan. Isa na rito ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO. Ang Albay Public Safety and Emergency Management Office ay siyang technical and administrative arm ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Responsible for the planning, organizing, and implementation of disaster-related activities for the purpose of preparing the community for their safety. Bukod sa APSIMO, nariyan rin ang Community Environment and Natural Resources Office o CENRO ng Ginubatan na itinayo nga lamang sa lugar Pebrero ngayong taon. In-establish kasi ito in addition sa continued reorganization ng DNR na ma-improve yung services dahil sa dumadaming populasyon. So, ang main function naman, alam mo, sa DNR, pinaka-function niya yung sa management, conservation of natural resources. Ang objective namin ay makatulong sa ekonomiya ng Ginubatan and the entire 3rd District, mapalago ang productivity ng bawat hektarya ng lupa dyan sa 3rd District, particularly Ginubatan. Bukod sa mga ahensyang ito, binuo rin ng Pagburugkos, isang non-profit organization na naglalayong kumilos para sa sustainableng kaunlaran ng Ginubatan. Ang Pagburugkos ay
isang kilusan ng mga mamamayan na naglalayong tumulong magkaroon ng tuloy-tuloy na kaunlaran, ang tinatawag na sustainable development ng ginubatan. Ang mga miyembro ng pagpurkos ay mula sa iba't ibang sektor gaya na mga profesional, kabataan, magsasaka, manggagawa, negosyante at iba pa. Nung nakaraang taon, inumpisa ng pagpurkos ang isang plano towards a safe and progressive municipality strategic plan for Ginubatan upang magkaroon ng komprehensibo at pangkalatang pananaw sa usapin ng kaunlaran. Iba-iba man ang gamit na sandata ng mga ahensya at organisasyong ito, ang mahalagay wala pang sumusuko sa kanila sa laban ng bayang kanilang pinoprotektahan. Pero sa 4 na cluster ng ginubatan, iba-iba rin ang mga labang kinakaharap ng mga residente. Kabilang sa Upland Cluster o matataas na lugar ng rehiyon ang Barangay Balite. Dito, ang una mong mapapansin ay ang karaniwang pamumuhay ng mga tao. Nakatira ang mga residente sa mga bahay kubo. Karamihan sa kanila, pagtatanim ang pangunahing ikinabubuhay, tulad na lamang ni Aling Eva. Tanim ako ng mga gulay, mais, palay. Mas probably palay. Simula noong 1986, itong lugar na ito na ang naging tahanan ni Aling Eva. Pero sa napakaraming taon ng paninirahan niya rito, di pa rin daw sapat sa pang-araw-araw ang kinikita niya sa uri ng kabuhayang meron sila. Sa tuwing 4 na buwan kasi na umaani siya, 3,000 lamang ang kanyang kinikita. 2,000 mula sa kitang ito ang muling ipupuhunan niya sa panibagong pagtatanim. Kulang. Kulang. Kapag nagpaaral ka, siyempre kulang. Hindi lang pala ang kakapusan ng sapat na kita mula sa pagtatanim ang malaking problema sa Balite. Ayon kasi kay Kagawad Orlando Peñaflor, tigang na raw ang malaking parte ng lupain ng Balite para taniman pa. Hindi na raw maganda ang mga aning nakukuha nila rito. Wala na lang nagtatanim dito dahil ang lupa dito, igasgas na, wala na. Wala na yung dating sagana ng pagtanim dito. Sa ngayon, yung iba, hindi na nagtatanim, umalis na lang, nagpupunta Maynila. Hindi rin daw kasi sapat ang binibigay na tulong ng pamahalaan sa Balite, lalo na sa aspetong agrikultural nito. Kulang na kulang po. Bakit ho? Dahil sa para tao rito, may mga anak, maraming pamilya, kakaunti lang naman na ibibigay. Ang malaking kakulangan dito sa agriculture, parang wala na dito sa agriculture. Kasi pag magtatanim ka rito, kinakailangan dapat may kaabuno. Kung wala nang abuno, wala rin. Bukod sa simpleng pamumuhay ng mga tao rito, tila may isa pang bagay na kapuna-puna sa barangay na ito. Ang mga bulubundukin, unti-unti na yatang nakakalbo. Baliti ka na, yung kalbo na. Sabay, pura pira ko naging barangay Kagawad, ang baliti, kalbo na. Wala na hong mga puno. Wala na, dahil kuha na ito, nakalbo ito mula ng 1983. Kuha na ito, piglati na. Kakaiba din dito sa Balite, dahil may bagyo manuwala. Palaging matindi ang nagiging kawalan sa mga residente. Kuha ko dito, naranasan kong bagyo, yung pinakamalakas noong 1987 yun. 86 o 87 yun. Oo. Halos lahat-lahat dito yung umalis. Dahil wala silang makuha ang pagkain dito. Sa tuwing kung minsan, walang bagyo, noong isang alin na taon naman yun, siguro mga 8 buwan yung init. Yun, wala rin nabuhay na pananim. Kulang na kulang din sa kabuhayan ang mga residente ng Balite. Kaya nga itong si Marvin,
kahit ipinagbabawal sa pag-uuling kumikita upang maibili ng gatas at pagkain ang kanyang mga anak. Kahit po bawal nga po kasi talagang kailangan doon, yun lang ang pwedeng makatawid ng ng pamilya ko. Siguro po kahit bawal napipilitan pa rin kasi wala po magagawa. Yun talagang naman po kami noon. Yung puro linapitan po namin, wala daw po silang pang livelihood. Mahabo po kung minsan mga 2 linggo pag marami-rami, pero pag mga ganito lang po, mga araw lang. Pero hindi naman daw lingid sa kaalaman ni Marvin kung bakit ipinagbabawal ang pag-uuling sa kanilang lugar. Pagbabawal po yung pag-uuling kasi po dahil nagiging sanhi po yan ng pagguguho ng lupa. Matindi rin kasi ang sinapit ng buhay ni Marvin. Nagkaproblema kasi sa pag-iisip ang asawa nito nang ipanganak nito ang kanilang bunso. Ngayon tuloy, naiwan sa kanya ang 3 anak. Nagdesisyon nga po na iwan muna kami. Na hindi ko po alam kung iwan muna kami o tuluyan na kaming iwanan. Sa Timog Kanluran o Southwest Cluster ng Ginubatan, ang mga residente ng Barangay Mapako ay patuloy din na lumalaban sa mga suliraning kinakaharap nila sa kanilang lugar. Dito sa Mapako, 4 na lawa ang matatagpuan at ang mga lawang ito ay napalilibutan ng tirahan ng mga residente. Kaya naman sa tuwing babagyo, malaki ang tsansa ng pag-apaw ng mga lawa na nagdudulot ng matinding pagbaha sa lugar. Si Mang Ricardo, mismong sa tabi ng lawa nakatayo ang bahay kubo. Mapanyadan sundusan sa yung bintana ko, lang tubig. Abutin. Mas mataas. Pinasok yan talaga. Kaya natulog yung pamilya ko doon sa nagawa ko ng para sa taas. Pero kahit na nakapagdudulot ng matinding pagbaha ang mga lawa kapag may sakuna, pinangangalagaan pa rin daw nila ito. Malaki rin kasi ang naitutulong ng lawa sa mga residente, lalo na sa pagkain. Kung minsan nanghuli man ako na ng isda. Style naman yan. Lahat na residente dito, kumukuha dyan ng isda. Aminado din si Mang Ricardo na mahirap talaga ang buhay dito sa Mapako. Kung sa kawan ko lang yung kita naman. Alam lang dito sa kataasan, mahirap ang pagbuhay. Bakit niyo nasabi mahirap po ang buhay dito? Hindi ko magtrabaho, wala man. Bukod pa dito, ayon kay Kagawad Fe Victoria, matindi ang sinasapit na trahedya ng mga residente kapag may sakuna, tulad na lamang noong humagupit ang bagyong Reming. Yung ng bagyo, talagang mahirap yung dito, yung mga wala lang mga tanim. Kaya ang grabe. Ano hong nangyari? Yung natira din sa barangay Mapako na bahay, siguro na abot sa ng 10. Bahay yung iba, puro diba? Dahil na rin sa patuloy na pangamba sa posibleng pag-apaw ng lawa sa tuwing tatama ang bagyo, gumawa na ang barangay ng lagusan ng tubig mula sa lawa. Pero ayon kay Kagawad Fe Victoria, minsan ay hindi pa rin ito maiwasan ang pag-apaw ng tubig. Wala ho nun, hindi na ho talaga umaapaw yung tubig dito. Pag bumabagyo. Ay, ito, umaapaw to. Okay. Pag umapaw to, pababa, apektado yung sa baba. Yung bahay dun sa pinakababa, doon sa may, di ba, chapel to, pababa, may bahay dun na isa. Minsan, bubong lang yung makikita mo. Hindi lang ito ang pinoproblema ng mga residente rito sa Mapako. Karamihan sa kanila ay nabubuhay sa pagtatanim, kaya lamang tulad ng ibang lupain ng Ginubatan, tigang na rin daw ang mga lupa sa kanilang lugar. Noon nga raw ay nakakapagtanim pa sila rito ng abaka, pero ngayon, pili na lang ang maaari nilang itanim. Kasira nun yung mga nesya. Para yung mga technician naman na sa baka. Agriculture. Tapos, yung mga baka namin dito, tuloy yan. Lahat yan.
Paano pong sinira yung mga abaka nito? Nispray. Yung pang-experience nilang galing sa ibang bansa, yun pala, experience pang bansa na. Tapos sinispray nila, nasira. Parang pang pumatay pala yun. Ang diferensya naman dito, talagang ano na, yung lupa. Dahil sa Dahil sa sigang na. spray, naghihina na. Pero kakatuwa lamang na kahit may mga lupain na hindi na maaaring taniman ng abaka, tuloy pa rin ang industriyang ito sa iba't ibang parte ng ginubatan. Nagsusulong daw sa lokal na pamahalaan ng mga proyekto ang mga opisyal ng barangay, kaya lamang daw madalas ay inaabot ito ng mga taon bago aprubahan. Tagal. Kahit na ano ka ng resolusyon, yun mahirap. Sa pagsalita, madali. Nakakatanggap din naman daw ang barangay ng tulong mula sa lokal na pamahalaan tulad na lamang ng pondo, pero aminado si Kagawad Fe na kulang ang tulong na natatanggap nila. Kung iisipin, kulang. Bakit ho? Ano lang, siyempre pag kung medyo marami-rami, di marami yung magiging proyekto namin. Pero si Mang Ricardo, patuloy pa rin ang umaasang matutulungan ng mga nasa taas ang kalagayan niya at ng ibang mga residente rito sa Mapako. Maghihintay na lang. Maghihintay na lang. Para, siyempre, hindi ka naman pwedeng mamilit. Hihintay ka na lang. Kung talagang meron, meron. Kung wala, hindi naman mag-ano. Minsan, may mga bagay na akala natin wala namang halaga. Tulad na lamang ng mga bato. Hindi natin alam na sa mga batong ito pala nakadepende ang buhay ng iba. Tulad na lamang ng mga residente ng Barangay Maipon sa Mayon Cluster ng Ginubatan. Tulad na lamang ni Mang Henry. Kung minsan wala naman nagbibili, paminsan-minsan lang. Timpo-timpuan lang yan yung bintahan ng bato. Pero sa sa palagay niyo po, sapat po yung kinikita niyo ho dito para sa pantustos niyo po sa sarili niyo, sa pamilya? Sa pamilya? Sapat po. Kulang yan. Kulang. Tutusin kulang. Dahil wala naman kami sinasabi. Bumibili ng bigas. Ayon kay Kapitan Steve Luces ng Maipon, hindi naman daw nila ipinagbabawal ang pamumulot ng bato at pagbenta nito, lalo na't ito ang pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming residente rito. Hindi namin po pwedeng pagbawalan, hindi namin pwedeng i-stop yung pagbalik dito ng mga residentes kasi nga doon sa relocation site ay wala naman po talagang kabuhayan. Gutom po ang kinahihinat na ng karamihan doon. Lalo na po yung umaasa sa sakahan, sa nyugan, at iba pang klase ng paghahanap buhay na dito dati nila ginagawa. Yung mga taga rito ay kumbaga free silang magtambak, mag-ipon ng mga buhangin at mga bato para magkaroon din sila ng pangtawid gutom. Yun ang ginagawa. Tulad ng marami, ang bagyong Reming ang bumago ng buhay ni Mang Henry. Dahil sa pinsalang dala ng lahar galing Mayon, napilitan siya at ang kanyang pamilyang lisanin ng Maipon at magparelocate sa Barangay Mauraro. Nung kalakasan na nung bagyo, naalis yung bubong ng multipurpose center. Kakapangilabot. Bakit ho? Dahil natanaw namin yung baha. Ang taas talaga ng tubig. Pero kahit nabigyan na siya at ang kanyang pamilya ng tirahan sa Kenny Village sa Barangay Mauraro, bumabalik-balik pa rin si Mang Henry dito sa Maipon dahil narito daw ang kanyang kabuhayan. Madalas ako dito dahil dito ang anak buhay ko. Okay. Nung bago po ba bumagyo nung bagyong Reming po, ano pong kinabubuhay niyo ho? Ayun ako nagsasaka. Yan, sakahan yan. May sawi rakin yan. Dati po sakahan po. Sakahan yan. Mahigit 2 hektarya yan. Sinasaka ko.
Ayon sa APSIMO, hindi naman daw nila ipinagbabawal ang pagbalik-balik sa maipon ng mga residenteng na-relocate. Arrangement yan, they can allow back to danger zone, pero yung involved lang sa livelihood, not the family. The family must stay in the permanent settlement na safe because we want to eliminate risk sa family. Pero yung livelihood, since nasa maipon, they can go back for their livelihood. Kasalukuyan naman daw mayroong ginagawang aksyon ng barangay sa kalagayan ng maipon sa tuwing may badya ng sakuna dahil sa lokasyon nito. Andiyan yung pag-construct ng dike. Siguro naman pag lakad nyo dyan, ay nakita niyo yung dike na ginawa po dyan. Hinihiling namin sa gobyerno ay mabuksan ulit yung Kikibang River. Pag nabuksan ho yung Kikibang River, ay hindi na dadaloy ang baha, unang-una dito sa Provincial Road, na kapag dinaanan niya ng baha galing sa upstream, ay talagang natatabunan po yung Provincial Road, galing sa Purok 2 Maipon, papunta ng Purok 1 hanggang sa Mayriles, kung saan boundary ng Maipon. Sa ngayon ay naghihintay pa rin daw ng suporta at tulong ang maipon mula sa lokal na pamahalaan. Kaya sa ngayon wala pang magagawa ang mga tulad ni Mang Henry kundi umasa sa mga batong ito na kanyang pinupulot at binibenta. Ang mga batong kung tutuusin ay siya ring naging dahilan ng pagkawala ng mahalagang bagay sa kanyang buhay tulad na lang ng tahanan at kabuhayan. Dito naman sa urban cluster sa Barangay Poblasyon, akala mo'y tahimik at payapa ang pamumuhay ng mga residente. Nasa bayan naman sila kaya madaling natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Pero karamihan pala sa kanila dito ay nabubuhay sa pangamba, tulad na lamang ni Aling Alma na dito na nga nakatira simula pa noong 1960. Nabaha ka. Ito kasing lugar na to, purong ito sa baha. Kung baga, pag nagbaha, lahat ng dito apektado. Malapit kasi sa Ilog San Francisco ang mga bahay dito sa poblasyon, kaya naman hindi maiwasan ang pangamba ng mga residente sa matinding pagbaha tuwing babagyo. Gaano kataas po yung pag bumabaha? Yung typhoon remain, nakita niyo sa TV? Opo. Walang bahay na puros na lang yung na lang ang lumalabas. Wala nang lumalabas na bahay dito, tubig na lang lahat. Batid daw ni Aling Alma na dahil sa sitwasyon nila rito, darating ang panahon na kailangan na nilang tuluyang lisanin ang lugar. Darating ang araw, alam ko yun, tumanda ka na ba naman dito sa barangay, na lahat kami dito i-evacuate. I-evacuate namin itong lugar dahil may plano silang gawin itong park. Gawin government property ito. Sa katunayan nga, relocation daw ang talagang hinihingi ng mga residente rito. Isang lugar kung saan maaari silang makapamuhay ng malayo sa pangamba. Ang pinaka-importante na para sa amin dito, yung relocation. Dapat maalis kami dito. Hindi na sa pamamagitan ng munisipyo o kung kami. Basta kung may makakatulong sa amin na iba, na pwede kayo matulungan na i-vacate kami dito, dalhin kami sa isang lugar. Wag lang doon sa malayo, wag lang sa Japan. Handa naman daw si Aling Alma pag dumating ang panahong ito. Sa katunayan, di na nga niya inaayos ang kanyang bahay. Mapapansin ngang walang laman ang salas nila. Hindi na nga raw halos naghahanda ang mga residente rito kapag nababalitaan na mayroong paparating na sakuna. Sanay na raw kasi sila. Pero kahit daw sanay ang mga residente rito sa tuwing may badya ng sakuna, di pa rin daw may aalis sa kanila ang matinding takot ng maaaring mangyari. Yung nagkaedad na, para silang magkaroon na ng phobia. Kung minsan, nung una nga, nung bago pa lang yung typhoon remain, dadaan ka kung saan dyan, makikita mo yung mga may edad na, nakatalong ko sa isang tabi, anong problema sila. Halimbawa, lumakas na naman ng magbagyo, magwa naman yung mag-alert na naman yung may volcano, yun ang nakakatakot na. Ano ho bang posibleng mangyari ho dito sa lugar nyo kapag po gano'n? Hindi kayo mawash out. Mawawash out. Kung sakali. Pero sa ngayon, idanadalangan lang namin na sana, hindi naman. Nakakatanggap naman daw sila ng tulong dito mula sa pamahalaan. Pero minsan daw, yung pamamaraan ng pagbibigay ang mayroong pagkakamali.
Sa pamamaraan ng pagbibigay, doon nagkakamali. Doon may diferensya. Dahil kung talagang susundin mo kung talagang dapat lahat makatupa. Bukod sa lokasyon ng mga bahayan dito sa Barangay Poblasyon, may kakulangan din pala rito ang pagpapabatid ng mga balita at impormasyon. Nagkaroon daw kasi ng insidente rito na nagkaroon ng balita na mayroong tsunami. Nagkagulo ang mga residente at napilitang lumikas ang iba. Ngunit isa lang daw pala itong false alarm. Ayon kay Mang Hil, isa ring residente sa Barangay Poblasyon, disiplina rin daw kasi sa mga residente ang nagiging problema. Kailangan pa raw mas paitingin ang diseminasyon ng impormasyon. Minsan may mga pa-meeting, mga hindi nakakapag-attend. Kaya kung siguro, kung intensive, kahit sa mga bahay-bahay, kung may grupo na yun, magpapaliwanag kung ano mga pinagkano yung programa ng gobyerno. Sang-ayon naman si Kagawad Jeannie Olikino na nasa mga residente na rin talaga ang problema nila dito sa Barangay Poblasyon. Isinatutupad ditong segregation of solid waste material. Ganun pa rin, parang nahihirapan kaming ipatupad kasi nga parang mostly dito walang disiplina. Pinagsasabay-sabay nila yung mga plastic, yung mga nabubulong na dapat hindi naman dapat iba yung nabubulong, iba yung mga hindi nabubulong. Lahat ng tao lang na may gagawin kung anong tama, siguro hindi magkakaroon ng problema. Kagaya ng kondisyon dito sa Barangay Poblasyon na tila sa residente na rin mismo nagsisimula ang pagkakamali, maaaring ang kalikasan ay gumaganti lamang. Sa 4 na barangay, nasaksihan natin ang mga suliraning patuloy na kinakaharap ng mga ginubateño. Nakita natin kung paano sila nakikipagsapalaran sa kabila ng matinding kahirapan. Kung paano binago ng mga trahedya ang takbo ng kanilang buhay. Kung paano sila patuloy na nabubuhay sa pangamba dahil sa badya ng mga sakuna. Kung paano sila patuloy na umaasa sa kakarampot na tulong na nakukuha nila mula sa mga taong akala nila'y magbibigay sa kanila ng mas magandang kinabukasan. At kung paano sila mismo ay nagkukulang sa kaalaman at kamalayan para kumilos. Minsan, kapag hindi may ipanalo ang isang laban, ibig sabihin ay mahina ang ginagamit na sandata. Para sa laban ng ginubatan, maaaring panahon na para sumubok naman ng iba. Ayon kay DENR Secretary Pahe, kung pagtutuunan lamang ng pansin ang lakas sa halip na ang kahinaan ng ginubatan, mas malaki daw ang tsansang maipapanalo ang matagal nang ipinaglalaban sa bayang ito. Para sa kanya, ang pagtataguyod sa interes ng mga residente na kumita ang susi hindi lamang sa kaunlarang pang-ekonomiya, kundi pati na rin pangkalikasan ng ginubatan. Yung land mass ng ginubatan napakalaki. In fact, historically, kasama Pudon yan, pero nahiwalay na. Pero malaki pa rin. Kung titingnan mo ang ginubatan with the land area niya, imaginein mo na lang if the land per hectare per year can produce 50,000 pesos na lang per hectare per year. Of course, ang priority namin yung environment. Subalit, kapag inuuna mo yun as a concern for the people to address, nasabihin natin, magtanim tayo para sa kalikasan, magtanim tayo para sa benepisyo ng iyong mga kaanak-anakan, mahirap somehow. Kasi kung ang kinukumbinsi mong tao ay hirap, gutom, ang priority ay pagkain, ang priority ay pagpaaral ng kanilang mga anak, mahirap mong kumbinsihin yun. Kaya ang ginagawa namin sa Mindanao in particular, ang objective namin palagi is kumbinsihin siya on the basis of profit. And then, consequential na lamang yung
benepisyo ng iba. Ang APSIMO naman, naniniwalang edukasyon ang sandatang makapagpapanalo sa laban ng ginubatan. So kailangan talaga ang complete and sustained education campaign, advocacy, para ma-convince natin yung population na mag-change na tayo ng ating routine, mag-change na tayo ng ating idea na diyan kami nabuhay, kahit mamatay kami, okay lang sama kasi diyan kami nabuhay. Siguro, hindi ko naman sinasabing we need to change our culture. Nandiyan pa rin ang culture. Kaya lang, let's modify for the sake of our sake. Ayon naman kay Attorney Christian Monsod na kasalukuyang co-chair ng Climate Change Congress of the Philippines o CCCP, ang kailangan ng ginubatan ay pagbabago sa model o paradigmo ng kaunlaran. So, one thing we should do is we should find new leaders. But we must change the paradigm, the development paradigms, and number two, we must find new leaders from the poor, because only the poor know what they really want and need. Pero ayon kay Dr. Godilano, ang sikretong solusyon sa katunayan ay isang kombinasyon ng teknolohiya, siyensya at pag-aaral ng buhay, kaalaman sa inhenyeriya, at syempre, partisipasyon mismo ng mga residente. Kombinasyon, kung ano biological, ibig sabihin, magtanim tayo ng mga punong kahoy. Diba? Ayusin natin yung kalikasan. Ba't mga kombinasyon yun eh? Technological, yung mga bagong teknolohiya ngayon, engineering, yung societal, ibig sabihin, our society should be aware na hindi na abnormal ang climate change. Ang tawag ko dyan, this is now the new normal. Nariyan din daw ang climate change mapping para maiwasan ang panganib na dala ng mga trahedyang dulot ng kalikasan. Ang climate change mapping ay ginawa para klarado na and using geospatial technology, ito yung mga computer tools para lumabas yung mapa. Kasi mahirap din magplano, mahirap din yung gagawin ng LGU kung wala silang nakikitang mapa. Diba? So kung may mapa na, kunwari, alam mo na kalahati ng barangay mo babahain, alam mo kung saan yun, di alam mo yun, alam na taong gagawin. Ang pagburugkos naman, mayroong pangarap para sa ginubatan na siguradong siya ring pangarap ng bawat residenteng naninirahan sa bayang ito. Ang pangarap namin or vision ay magkaroon ng isang sustainably progressive kinubatan where power is shared with the people and life is safe, peaceful, and delightful. Sa salitang Bicol, kinubatan na may sustainableng pag-uswag na ang poder nakaheras sa mga tao, harayo sa peligro na tiwasay asin may masalinggayang buhay. Malinaw na maraming individual at mga grupo ang mayroon pa ring pakialam, ang handang lumaban para sa ikabubuti at ikauunlad ng bayan ng ginubatan. Pero kung iisipin, kahit na sila ang magsulong at magsimula sa pagpapanalo ng labang ito, siguradong hindi ito sa kanila magtatapos. Ang mismong mga mamamayan at komunidad pa rin dito sa ginubatan ang kinakailangang kumilos. Dahil sa huli, ang epekto sa kanila ng kahihinat na ng labang ito ang magiging sukatan kung ang laban nga ba ng ginubatan ay naipanalo na o tuluyan ng isinuko.